Everybody say, Praise the Lord! Buksan po natin ang ating Biblia. Pakibasa po sa Isaiah 40 verse 8. Praise the Lord. The grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Alright. So dito kinumpare ang damo or grass at ang bulaklak nito, na kung saan sila ay nalalanta at natutuyo sa short na period of time. Subalit, ang banal o salita ng ating Diyos, ito po, tatayo forever, magpakailan paman. So, bakit grass at ang bulaklak nito ang kinumpare sa Word of God which is forever? Ano ang mensahe sa ating buhay sa grass na ito at sa flower nito? Basahin natin. 1 Peter 1:24. Praise the Lord. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Ito pala tayo, ang grass na ito. At ang ating glory, katulad din sa isang bulaklak. Sinasabi po dito, all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. Napaka-iksi lamang ng ating buhay sa sanglibutang ito. Ano man ang ating maangkin na kayamanan, ano man ang ating maangkin na success, ano man ang ating maangkin na mga things, gamit, properties, ay itong lahat mangyayari, maglalaho sa ating kamay o sa ating buhay. Di ba napakaraming mga tao ngayon na everyday they are passing away. Ano na lang nangyari sa kayamanan na napundar nila? Ano na lang nangyari sa mga pamilya na naiwanan nila? Ano na lang nangyari sa mga negosyo na naiwanan nila? Wala na sa kanilang kamay. Wala na sa kanilang kapangyarihan. Wala na sa kanilang possession. It's already taken away from them. At yung kanilang existence dito sa sanglibutang ito, it's already done. Tapos na. Kung ating kwikwintahin, kung ating bibilangin, ay napaka-iksi po kahit paman ng buhay ng tao. Short masyado. Hindi talaga natin maasahan that this will last as what the Word of God is being described, that will be forever. Hindi lang all flesh, hindi lang lahat tao, hindi lang lahat ng mga dito na mga flesh, masasabi natin na temporary lang ang kanilang buhay. Wala pa tayong narinig na animal or mammal or creature na nabubuhay since from the creation of the world until now they are still living. Wala. They pass away as also human being. Now, hindi lamang yan, darating ang panahon. Not only all flesh mawawala. Even this planet, this will no longer exist. But the Word of God will remain forever. Basahin natin yan. Matthew 24:35. Praise the Lord. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Yan. Tingnan mo. There are how many generations already were done and onward that will pass
dito sa sanglibutang ito. Sabihin mo siguro, I don't know how many thousands, generations already were passed. And we don't know how many generations that will yet exist here on earth. But yet, itong sanglibutang ito, where are so much generations live and pass, yung nabuhay at nawala na, kahit paman ang sanglibutang ito, ay darating ang panahon, will also pass away. But the Word of God will remain forever. But the Word of God will remain forever. Diyan natin makikita gaano ang Word of God will stand. It will stand forever. Praise the Lord! Ano pa? Lahat ng mga nakasulat sa Word of God, hindi muna mawawala itong earth na ito hanggang hindi lahat yan ay mapupulfill. Aside the Word of God is lasting forever, the Word of God will never fail. Yan ang tandaan natin. Maliban hindi ito mawawala, ito rin ay nagsasabi ng totoo at anuman ang sinasalita nito ay lahat mapupulfill. Basahin natin. Matthew 5:18. Praise the Lord. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law, till all be fulfilled. Ayan. Tingnan mo. Ano man ang salita ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia, which were written by the holy men of God, which inspired by His Spirit. Yang lahat na yan ay matutupad. Yang lahat na yan ay mapupulfill before this earth will be gone. Bago mahuman ning kalibutan na ang tanang gisulti sa Diyos, pinagi sa iyang pulong, mamatuman ka ng tanan, dili ka na mapakyas, dili ka na mag-fail, kay iyan ang gilitok, iyan ang gisulti, mahitabo ang tanan, bago mawala ning yuta. Bago mapaparang ang sanglibutang ito, lahat ng sinalita ng ating Panginoong Diyos, mangyayari at matutupad po ang lahat. Bakit? Meron na ba siyang dineclare? Bakit? Meron na ba siyang sinalita na kinakailangan matutupad? Yes. He already declared it. Basa. Isaiah 46:10 hanggang 11. Praise the Lord. Declaring the end from the beginning, and from ancient times the things that are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Calling a ravenous bird from the east, the man that executeth my counsel from a far country. Yea, I have spoken it, I will also bring it to pass. I have purposed it, I will also do it. Yes. Dineclare na niya ang mga bagay-bagay mula sa panimula hanggang sa katapusan. Declaring the end from the beginning. And He will do it according to His pleasure. Ibig sabihin yan, purposely. Sinabi niya yan at gagawin niya yan according sa kanyang pleasure. Ganon ang salita ng Diyos. Aside from it is lasting forever, it will never fail, it will never come to naught. Hindi yan mawawalang bisa. Ngayon, sa buhay natin, bakit sinalita ng Diyos ang mga ito? Just to be heard by us? Just to be known by us? Para lang natin mapakinggan? Para lang natin marinig? No! Actually, He gave us the privilege to be with the Word of God. Praise the Lord! Binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makasama sa salita ng Diyos. If we abide
If we believe, if we obey His word, we shall be with that word. If the word abide forever, we shall also abide forever. Ganon. Kaya hindi lang ito para lang mapakinggan, para lang malaman. No, this is all about God's love para sa atin, that He might impart His glory to each of us. Kaya yung Word of God na ito, believe it, keep it, or obey it. Jesus said, if ye continue in my word, then ye are my disciples indeed. You will know the truth, and the truth will make you free. So, ibig sabihin yan, yung Word of God, ang magbibigay sa atin sa kalayaan, para hindi tayo makatulad sa grass at doon sa flower niya that wither and that will fade away, but we shall abide forever. Yan ang gusto talaga ng Diyos iparating na mensahe sa ating lahat. Praise the Lord! Tingnan mo, anong sinabi niya mangyayari? Anong sinabi niya gagawin niya? Hindi talaga niya yan ipi-fail. Ngayon, basahin natin kung ano ang kanyang sinabi sa salita niya na pinadala niya dito sa lupa. Basahin natin. Isaiah 55:10 and 11. Praise the Lord. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth. It shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ayan! Praise the Lord! So ang kanyang banal na salita ay hindi lang niya ito basta-basta pinadala sa sanglibutang ito without any goodness, without any benefits. Unang sinabi niya dyan, kung gaano ang ulan at ang snow, dumarating dito sa lupa at nagbibigay yan ng kalusugan sa mga tanim para merong pagkain ang mga eaters. Ganon din ang aking salita, sabi ng Diyos, will never return unto me void. So, ibig sabihin yan, kung dineclare ng Diyos that His Word is forever, pinarating niya dito sa lupa ito para tayo na mga tao, katulad sa grass, katulad sa flower niyan, that will wither and will pass away. By the Word of God na yan, we can have eternal glory. We can have eternal riches. We can have eternal best estate. Praise the Lord! Magkakaroon tayo ng napakagandang estado na kalagayan natin basta yung salita ng Diyos na dumating sa ating puso, sa ating buhay, na sadyang pinarating ng Diyos sa atin para magkakaroon ng meat for the eater. And that meat will bring us to eternal life. Kaya nga sabi ni Lord Jesus Christ, I am the bread from heaven. Your father eat manna and they died. But I am the bread from heaven, and he that eateth me shall have everlasting life. Yan yung Word of God. Praise the Lord! Na hindi basta pinadala ng Diyos dito sa sanglibutang ito without any benefits. And that benefit is super, exceeding great. Hindi basta-basta. Look at in the old days, when the Word of God reached in the knowledge of Adam and Eve, and yet they refused to believe the Word of God. What happened to them? They were judged by God, by their Creator, into their misery. They were displaced from the paradise, which is eternal life, in the kingdom of God. Wala lahat. Look at when the Word of God came to the life of Noah. And Noah did believe and obey.
Anong naghatid kay Noah? Kaligtasan. Not only physical, but above all, spiritual. Dumating ang Word of God sa buhay ni Abraham. He believed and obeyed the Word of God. God did promise to Abraham, not only literal, not only material, but also eternal. Both of these were given to those who receive His Word and obey. Praise the Lord! Ganon din ngayon sa buhay natin. There is no difference. Pag dumating sa atin yung banal na salita ng Diyos, paniwalaan mo, tuuhi, tumana, buhata. Walay kalahian sa kinabuhi ni Noah nga naluwas tungod sa iyang pagdawat, pagtuo, dinha sa pagbuhat sa gisugo, gikan sa langit nga pulong, maupod kang Abraham. Walay kalahian. Lahat na hindi naniwala sa salita ng Diyos mula sa langit, pinadala dito sa lupa. Let us start sa Adam at saka kay Eve, pahamak. Kanino pa? Yung mga tao sa panahon ni Noah, pahamak. Lahat. Hanggang ngayon, ang kapahamakan is still going on. Sa mga tao na hindi maniwala sa salita ng Diyos, kawawa. Kaya, therefore, sa buhay natin, napaka-importante. Anong sinabi niya? But it shall accomplish that which I please. What accomplishment that He is talking about? Ano yung accomplishment na gustong pinaparating ng Diyos dito sa lupa? Na ang kanyang banal na salita, which is forever. Pag na-please siya sa mga tao, nung binigyan niya ng salita ng Diyos, merong accomplishment ang lahat ng kanyang sinalita dito sa kanyang sinalita. If it is being said, eternal life to those who believe and obey, mangyari yan. Praise the Lord! Ngayon, which I please, sabi ng Diyos. Kailan natin ma-please ang Diyos? Kailan din natin siya ma-displease? Tandaan natin yan. Saan ma-accomplish ang promise ng Diyos to which He please? Ano yung promise ng Diyos para sa kanila? Eternal glory, eternal riches, eternal life, eternal peace, eternal joy. Everything which the people is looking and seeking after sa buhay nila. Nandyan na, nakapackage na lahat yan. And that is forever. That is eternal life. Wala nang makakahigit pa sa privilege na maibigay ng Diyos sa salita niya na dumating dito sa sanglibutang ito. There is none. Walang makakahigit. Yung sinabi niya, magkakaroon ng accomplishment sa kanyang sinalita, which I please. Kailan ba natin siya ma-please? At kailan ba natin siya ma-displease? Pag ma-displease naman din natin ang ating Panginoong Diyos, meron din siyang sinalita. Doon sa mga naka-displease sa Kanya. Ang gagawin ng Diyos na Kanyang sinalita, hindi lang good promises to those who love Him, but even those things which He promised for their doom, for their miserable, para sa kanilang pagiging miserable, sa kanilang pagiging kawawa, gagawin din yan ng ating Panginoong Diyos as what He did in heaven sa buhay ni Lucifer, pati mga angels, sa buhay ni Adam at ni Eve, sa buhay ng mga tao na nag-despise kay Noah who were drawn to their death. Ganon na ganon. Kaya therefore, mag-ingat tayo. Kung ano yung sinalita ng Diyos, whether good or evil, good for those who please Him, evil for those who displease Him. Kaya ganon, mag-ingat tayo. Kailangan talaga natin unawain. Kaya nga, sadyang pinasulat ng Diyos ang Biblia. For what? For our awareness. Sadyang sinulat ng Diyos ang Biblia. For what? So that we are no more excuses. Wala na tayong excuse. Kaya, therefore, mapalad tayo. Kung hindi tayo nagmatigasan, mapalad tayo kung hindi tayo nagmamataas, mapalad tayo
kung tayo nagpakumbaba sa paniniwala dyan sa Kanya. Tingnan mo. Kailan natin ma-please ang Diyos? At kailan natin siya ma-displease? Basa. Hebrews 11:6. Praise the Lord. But without faith it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Without faith, without believing God, it is impossible to please Him. But if you believe, He will be well pleased because He will reward you with His good promises. Kaya importante itong pagtanggap natin sa Kanyang banal na salita. Paniwalaan natin yan. Gawin natin. Example, basa. Hebrews 11:7 hanggang 10. Praise the Lord. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should, after receive for an inheritance, obeyed, and he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. You see? Nung una pa yan, God already revealed to His people which believe Him about His city, about His kingdom. And they who believe Him and obey Him, they are heirs of His kingdom. Walang kaibahan ngayon sa atin. Praise the Lord. And that's how Jesus preached the gospel of the kingdom of God to us. Maging manununod ka sa saging harian sa Diyos. Maging tagapagmana ka sa kaharian ng Diyos. Kaya, but it is not just a matter of believing God, which Noah, Abraham did, but accompanied with obeying God. Hindi lang kayo maniwala ka lang. After that, you leave the word of God undone. Naniwala ka, nituo ka, pero gibiyani mo ang pulong sa Diyos nga way pagbuhat na ni Ana. Naniwala ka nga, pero iniwanan mo naman yung natanggap mo na salita ng Diyos na walang gawa. Unfinished, undone. Wala, hindi ginawa. It is being neglected, it is being ignored, it is being rejected. Kaya nga sabi dyan, my people are destroyed for lack of knowledge. Why? Why are these people become lack of knowledge? When in fact, God made the fullness. God made already the complete knowledge by the Word of God. Because these people who ignore nila yung Word of God. They neglect the Word of God. So anong nangyari ngayon sa buhay? Si Satanas ngayon nagbigay ng false knowledge. Si Satanas ngayon nagbigay ngayon ng fake knowledge. So, nagpalabas siya that the world were created through a big bang. Nagpalabas siya that human being came from the apes. Nagpalabas siya ng lahat ng mga doktrina na pinapagawa pa niya sa mga simbahan na pwede na ang lalaki at ang lalaki kasalin, pwede na ang babae at babae kasalin. Kaya anong nangyari ngayon sa sanglibotang ito? Rumarami yung mga homosexuals. Rumarami ngayon ang lumalakad sa doktrina ni Satanas na false doctrine na ibinigay niya ngayon sa sanglibotang ito. Now, the moment you refuse to receive the Word of God as true, madadali ka ni Satanas sa kanyang kasinungalingan. Therefore, the moment you receive the Word of God, kailangan you have to accept it as true and you must obey it what it is being said. Kung ano yung sinabi dyan, sumunod ka. Yan yung ginawa ni Abraham. Yan yung ginawa ni Noah. What has been said to them, ano yung nasalita ng Diyos sa kanila, they just do it. Ginawa lang nila. Naligtas sila.
Praise the Lord. Ganon din sa banal na salita ng ating Panginoon Diyos. So ngayon makikita natin, if we are going to spread the Holy Scripture on the screen, napakarami ng violators na nakikita natin sa sanglibutang ito. Napakarami na ng mga transgressors na nakikita natin sa sanglibutang ito. And what will happen to these people who refuse to believe and to do the Word of God? Kawawa sila. The same. Anong nangyari sa panahon pa ni Adam and Eve? Lahat ng mga nakasulat dyan as a record sa mga nangyari noong unang panahon. When in fact, kung gagawin natin, kung isipin natin, how could these events were being recorded or written? Wala pa mang ano noon, technology. But God can rewind what is past. God can reveal it accurately by His Spirit to those who are holy men of God. He can rewrite everything. That's why I declared the end from the beginning. Praise the Lord! Kaya kong ihayag ang katapusan mula sa panimulain. So, kaya para ang tao wala ng excuse. So mapalad tayo if we are so much have the awareness about the Word of God. And if ayaw natin sa kanyang banal na salita, kinaklaro din dyan, kiniklear din ng Diyos sa kanyang mensahe, what will be our state, yung kalagayan natin. We are like grass. May nag-request na naman sa akin ng burial service. Yes lang ako ng yes. Because this is my ministry to spread the gospel of Jesus Christ. And it is very effective to preach the Word of God if there is such situation na burial service. Masarap magbigay ng Word of God dyan. Because they will come into the reality of what is being said in the Holy Scripture. Pag sinabi mo, it is appointed unto man once to die, kita mo may patayo. All flesh is as grass that wither. Tingnan mo, hindi na siya tumagal. So, pag sinabi mo, mimiprove kagad, di ang mga tao, magkakaroon kagad sila ng what? Makikita kagad nila. Sometimes people, if you give the Word of God untimely, if you deliver the Word of God untimely, ano untimely? Yung bang hindi pa napapanahon. Sayang lang. Pero pag time na, naalala niyo sa ministry natin, simula pa buhay ni pastor, yung mga burial services na yan, may mga naliligtas. Bakit? Ganda yan, yung pagkakataon. Praise the Lord! So, therefore, sa buhay natin, importante, pagdarating yung Word of God sa pakinig mo, believe and obey. Yan. Diyan ma-please ang Diyos. Ayaw ng Diyos yung faith ng diablo. Yes, that they will believe and tremble. But they cannot and they will not obey what God is commanding them. Ayaw nilang magsunod. Ayaw nila. Useless. Walang silbi ang paniwala mo. Para ka lang nagluko-luko dyan. You are like a hypocrite. You are like anong tawag dyan? Hypocrite. Yung nagpakunwari ka. Wala. Useless. Gusto ng ating Panginoong Diyos maging true worshiper tayo. Maging faithful tayo sa lahat ng kanyang mga sinasabi. Praise the Lord! Ngayon sabihin mo, inana mana, kanang tao nga di mo tuog barang, di na madutlag barang ba? Ang tao nga di mo tuo og pulong, di po na maimpyerno. Dili man nag-take effect ang pulong sa mga di mo tuo. Kaya man sila mo tuo. Who told you? Can their unbelief
will make void the Word of God? Basahin natin. Romans 3:1-3. Praise the Lord. What advantage then hath the Jew, or what profit is there of circumcision? Much every way, chiefly because that unto them were committed the oracles of God. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Yan ang tanong. What if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Basa. What is the answer? What if we will not believe? Can this change the Word of God according what He said? Basa. 2 Timothy 2:13. Praise the Lord. If we believe not, yet He abideth faithful, He cannot deny Himself. Yes, kung hindi man tayo maniwala, faithful pa rin siya. Hindi niya ma-deny ang kanyang sarili. Ito yung kinot ng babae na na-met ko sa barko mismo, doon sa Cagayan de Oro. I don't know what the pastor did preach to her. Ano kayang di-preach ng pastor sa kanya? Bakit kampanting-kampanti siya sa kanyang buhay as being Christian, and yet she is living in pleasure. She is living in worldliness. Kaya nung pagbaba ko doon sa loob na ng barko, dito siya sa left side. She smiled at me. Hi, Pastor. Nung pagtingin ko sa kanya, nabasa niya yung mata ko na I am not well pleased. Sabi niya, di ba, Pastor, nakalagay man sa Bible, nakasulat sa 2 Timothy 2:13, minention talaga niya ang verse, memorado niya talaga, na kahit hindi tayo maniniwala, still God will be faithful to His life everlasting na promise niya sa mga tao, sa lahat ng mga tao. So, sinagot ko kagad siya, abruptly, instantly. Sa may gisaad sa Diyos sa mga daotan nga dili maghinulsol, dili magpakabalaan. Nagpromise ba siya ging harian sa Diyos? Namulat siya. Nahayagan siya. Because Jesus Christ did not come for the righteous, because no one is righteous, but for the sinners to repentance. Ikaw, basta ka na lang ba maging citizen of Canada, citizen of America, citizen of our country kung foreigner ka without passing through process? Ganon din ang kaharian ng Diyos. Ipaprocess ka ng ating Panginoon Diyos. Only the righteous, only the holy could enter into the kingdom of heaven, since there is no righteous here on earth. So, you must be transformed. You must be changed. Okay lang mabago ka. If any man be in Christ, you will be a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. From being a sinner, becoming a faithful. Being ungodly, you should be a godly one. Kailangan ma-change ka. Bago ka makapasok sa kaharian ng Diyos, hindi kayo mag-claim ka ng promises of God, being a sinner, and yet you do not, or you did not change your life by humbling yourself, by forsaking all na mga kasalanan mo, then accepting the holy word of God to live according unto it. Kung di mo yan gagawin, hindi ka maligtas. Kaya nga sa pagbalik ng Diyos, may maiwan, merong madala. Hindi nakalagay dyan sa Bible, pagbalik ng ating Panginoon Diyos, all people who are still alive will be taken. All of them. Hindi. The Bible says, may naiwan, may nadala. Ibig sabihin yan, merong unfaithful, merong faithful. Merong unworthy, merong worthy. Praise the Lord. O so, huwag mong sabihin na i-claim mo yung promise ng Diyos. And yet, being a believer,
you are disobedient. Napakaliwanag kaya ng ehemplo natin si Abraham tsaka si Noah. They believe, but they are obedient. Praise the Lord. They believe the word of God, but they have done what God asked them to do. Eh, ganon din sa buhay natin. Ganon din. So, hindi pwede sabihin na, yung mga hindi naniwala, mga atheist, walang impyerno yan sa kanila. So therefore, hindi yan may impyerno. Who told you? Kaya nga sinabi yan His word will stand. Praise the Lord. He will bring to nothing the understanding of the prudent, and He will bring to naught the wisdom of this world. Kahit paanong tinatayuan ng mga tao sa sanglibotang ito, is still that all people are His properties. Therefore, siya ang masunod. Yan ang mahirap pag hindi mo i-acknowledge yung owner. If you dishonor the Creator, sigurado, lagot ka talaga. Napakarami ng sample dito. Yung mga stewards, na hindi nila ginawa yung pagbibigay ng kanilang Lord ng opportunity na pangalagaan yung pinapagkatiwala sa kanila because they do not want that He will reign over them. Ayaw nilang magpahari sa kanilang amo. Winaldas nila, binastos nila yung mga properties pagdating ng amo. May karapatan siya, paalisin ka. Ganon din ang Diyos, ganon din ang Creator. Kaya pag nagpadala na ang Diyos ng salita niya dito for us to abide with the Word of God forever, believe and obey ang gusto ng Diyos sa atin. Praise the Lord! Maniwala ka at sundin mo. Okay. Basahin pa natin Numbers 23:19. Praise the Lord. God is not a man that He should lie, neither the Son of Man that He should repent. Hath He said, and shall He not do it? Or hath He spoken, and shall He not make it good? Yes. Kung ano yung sinabi niya, gagawin niya yan. Kaya nga sabi niyan, I set before you two things, death and life, curse and blessing. But choose life. Ang Diyos na mismo nag-recommend, pero piliin niyo yung buhay. Dahil that is the so-called manifestation that He is not willing that any of us will die or will perish. That's why He said, choose life. Piliin niyo yung buhay. But the question is, what the people choose? Ano ang pinili ng mga tao? When light came into this world, people choose darkness rather than light. O kaya sa buhay natin, ayaw na ito pag-ayaw. Ayaw pag kiningkoy, ayaw pag double-minded, ayaw pag-alanganin sa pagdawat nimo sa pulong. Do not wait any longer. Lord, how I wish that that word of God or that word of yours will be preached to me. Ano? Matagal nang pinipreach sa iyo yung word of God na yan. Praise the Lord! Kaso hindi ka kasi nag-decide kaagad. Hindi ka kasi kaagad-agad na binigay mo ang lahat doon sa Kanya, sa iyong faith and obedience dyan sa Kanya. Ano pa hinihintay? Hintay, magulat ba ka na apay muwali nimo? Nga katugyod nga pulong sa Diyos? Di ba ang pulong sa Diyos, mauna ni? Mauna ni, this is it. Praise the Lord. Basahin natin yan. Sige. Pakibasa. 1 Peter 1:25. Praise the Lord. But the word of the Lord endureth forever, and this is the word which by the gospel is preached unto you. Ito na. Ano pang hinahanap natin? Ano pang hinihintay natin? Is there any gospel? Other gospel that is not yet being preached to us? Ito na. The word of the Lord endureth forever, as this is the word which by the gospel is preached unto you. Ito na. Praise the Lord. Gawin mo na ng buong puso. So, it is being compared. All flesh is as grass that withers.
and the flower thereof which fadeth. But the word of God abideth forever. So anong gawin natin? Last verse. 1 John 2:17. Praise the Lord. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Yan. You want to be with the Word of God that you might have everlasting life, as the Word of God is everlasting, abideth forever? Then, sinabi dyan, he that doeth the will of God. Gawin mo ang will of God. Because the Word of God, this is the will of God. Praise the Lord. If you do the Word of God, you are doing His will. Ganun lang yan kasimple. Ang Word of God, this is the revelation of the will of God. Pag ginawa mo yung Word of God, you have done the will of God. So, if you have done the will of God, you will abide forever. O, tingnan mo yung nangyari na pag-surrender ni Brother Benito sa kanyang dalawang champion na manok na Texas. Kasi nag-backslide yan sila, bumalik sila dun sa sabong. So, nung nagsasabong na sila, laging nanalo yung kanilang manok na masyadong gahi kayo, di basta-basta. Nung nagbigay na ako ng Word of God dito, kung nagbalik na kayo sa Panginoon, huwag na kayo magtago-tago ng mga bisyo, ng mga kasalanan ninyo. Tinawagan ako ni Brad Benito. Brad Chit, pamay na pastor ato. Brad Chit. Parang dito lang ata sa Holy Place ang pinakamatagal na naging pastor kami. Praise the Lord. Grabe yung test ng Diyos sa amin. Yung qualification, di basta-basta. It's not a joke. It is not being done by a diploma, but it is being done by actual testing from God. So ano nangyari? Brad Chit, kuhaan na ning akong Texas din kay ako na ning isurrender. Ay, ang saya ako. Salamat po, Lord Jesus. Punta kagad ako, Starex pa yung dala ko noon. Ginapos na kaagad ni Brother Benito. Binalot niya yung plastic. Sige, butang diya sa likod. Ang problema nito, pagdating ko ng bahay dyan pa sa Matina, nalimutan kong ilabas. Natulog na ako ng gabi, nag-umaga na, pag-umaga, tsaka pa ako nakabukas ng likod. Marami ng dugo doon. Nag-shuffle yung dalawa. Nag-fight sila doon. Champion pa rin. Grabe yung champion talaga. Grabe pala itong, kung hindi buong puso ang pag-surrender ni Brad Benito, panghinayangan niya talaga yun. Ngayon, narinig ng aking pinsan na sa Bungiro, kaagad-agad pumunta sa bahay, chit. Katong duha ka Texas ba? Ayaw to, kuha na ha? Ako na to. Ang kadaisa ato, akong inisag duha ka Bisaya. So times 4. Times 4. Maging 4 na kasi dalawa yan eh. Dalawa, kada isa palitan na niya ng 2 Bisaya. Yung pang tinula. Isip ko. Marinig man o hindi ng may-ari na nag-surrender. Pero sa mata ng Diyos. Kaya nga sinurrender yan eh. Dahil gusto niya na magbagong buhay. Because of gain. Ibigay ko yan. Parang pinasa ko yung bisyo. Parang pinasa ko yung sugal doon sa aking pinsan. Kaya sabi ko, Gar, ayaw yung taon ko tintala anak Gar. Kay makasala pugkos Ginoo bilang alagad ng Diyos. Unsay maayo Gar, ihawa na ng duha ka buok. Ako na nang ihatag sa imo kanang isa sa amoa. Ayun. Praise the Lord. Inihaw niya, nakita ko talaga. Hindi yung ihawagar niya, gidala dito sa balay. Sige, Chit, ako na'y bahala ni Chit. Yan iabot ang inihaw mga payat. Bisaya na ito. Hindi. Talagang sa harapan ko, nakita ko yung ano. Manigurado man din ako. Praise the Lord. Hindi tayo manigurado. So, you want to abide forever? The Bible says, do the will of God. But if you choose the lust,
dito sa sanglibotang ito. The lust passeth away. Temporary lang yan. Panandalian lang yan. Panandaliang ligaya lang yan. Hindi yan tatagal. Lifespan natin dito, napakaiksi lamang. Oh, totoo yan. Kaya kami ni Pastor Tom, nagsabi yan sa akin si Pastor Tom, Brad Chit, kisa kay mauna na to kwaon sa Ginoo. Ano man, tiguang naman eh. We are no longer getting younger. Praise the Lord. Okay na sa ako, mabuhi ito mga it's like 160 years old lang. Sobraha mo na, Pastor Chit. Ala na. Basta akong gipangayo kay Lord Jesus, Lord, manglagad pa ko nimo, gamita pa ko, mapuslan pa nimo ko, posli ko pag-ayo. Akong ihatag akong tibok kinabuhi. Your will be done. Bahala ka na. Saan makapaparatingin? But I never expect I'm going to reach 1,000 years. Alam mo, nung nag-preach ako sa bahay ni Brad Usoy, yung haya ba sa gikremate kang sister ang healing? Sa Bible, ang pinakamahabang na buhay, 969. Sa mata ng Diyos, 1,000 is one day. Let's say this is 1,000 to 0. Si Methuselah nabuhay na 969. Let's say dito yung level ng kanyang buhay. Ito, kalahati, 500 years. Pero ang buhay ng tao, kahit 250, hindi na mahirap na. 125, ito na. Mahirapan din. 125. 75 dito. That is much possible pa. Yan lang ang level ng buhay natin. Ibig sabihin yan, I'm just giving the so-called literal measurement. Praise the Lord! Kaya ganon. Magsikap tayong lahat. Tingnan mo yung alagad ng Diyos. Enough na napundar yung doctrine of righteousness and holiness at the age of 50, almost 57. Si Pastor. Mag-57 siya September 10. Kinuha siya ng Diyos June 3. Praise the Lord! So, si Pastor Tam, nag-exceed na sa edad ni Pastor Samuel Gabre. Senior citizen na si Pastor Tam. Ako naman, almost reaching the age of Pastor Samuel Alcapre. So, ibig sabihin yan, kita nyo, 1,000. Gaano ka lalim na yung edad ng ating lifespan. So, tayong lahat, mawala man ang lahat, wag lang mawala tayo sa Word of God. Mabiolate man natin ang lahat, wag lang mabiolate ang Word of God. Praise the Lord! Para we will abide forever. Magpakabanal. Kaya, be holy. So, let's pray that there are, alam nyo, sa kayo, Davao Congregation, huwag niyong iwala sa vocabulary ninyo ang Sunday School. Praise the Lord. Because I cannot preach and at the same time and teach here. Yung mga Sunday School teachers, yan yung gagamitin ng Diyos mag-teach about holiness, about righteousness, para maka-interact kayo. Kaya, do not remove in your vocabulary Sunday School. Alalahanin nyo, Miss Sunday School. Nung sumilip ako kanina, nakita ko yung pick-up na na orange. Sabi ko, kay Sir Lito ito. Nakatch pa niya yung Sunday School. Praise the Lord. Oo. Kaya si Brother Boy Kabahit, nag-meeting kami na ilipat na ang simbahan sa Matalam. Ano sabi ni Brad Boy? Ha? Ako na lang mabilin din sa Marble. Kung mauna.
Malito man gani ko nga naanak kusdol, niya magtupad dito sa matalam. Mutumog dili sa akong nakita. Mas daghan pang makaabot din sayo kaysa taga diri sa sulod. Ngano man? Kumpiyansa. Subukan niyo. Pagdating nyo dito, kilala nyo naman yung sinong taga-loob. Pag Sunday school, ang uban di maputanan. Muna, taga-sulod man ta, taga-gawas man ta, ayaw kalimti, ibalik sa vocabulary ninyo, sa listahan, ang Sunday school. Praise the Lord! Kaya ang mga Sunday school teachers, mutudlogin na sila. Dili na ako tanan diri ma-mention, kamo ang gamiton ni Lord Jesus. Unsaon pag-describe sa panginabuhing matarog o balaan. So, mamaya after kain, resume kaagad tayo. Praise the Lord. Huwag kayong tumakbo magpunta dito, baka karoon kayo ng appendicitis. Just walk. Relax. So, to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Isa na naman itong palaala sa atin. How frail we are. Gaano tayo karupok. Kumbaga pa kay David, anong sabi niya? Every man at his best estate is altogether vanity. Low degree or high degree, if they are weighed in the balance, they are altogether lighter than vanity. Yan ang buhay natin. But the Word of God abideth forever. If you have done His will, you will abide forever. Dito ang will of God nire-reveal sa atin. Praise the Lord! Sitayo po ang lahat.